7 taon akong namuhay sa dilim, nagtatago sa anino ng sarili kong libingan, habang ang asawa ko ay nagpapakasa sa liwanag ng kanyang tagumpay. Inakala kong patay na ang puso ko hanggang sa makita ko siyang muli. Hindi para yakapin ako, kundi para durugin ang kaisa-isang yaman na natitira sa akin, ang aming anak. Pero ang babaeng tinawag niyang basura ay handa nang maging bagyo na wawasak sa kanyang perpektong mundo. Handa ka na bang malaman ang totoo? Layuan mo ang sapatos ko, batang marumi. Alam mo ba kung magkano ito? Kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo, hindi mo mababayaran ang dumi na iniwan mo rito. Ang matinis na boses ni Celestine Rios ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng carbon market. Ang bawat salita niya ay tila latigo na humahampas sa katahimikan ng madla. Sa kalsadang puno ng putik at amoy ng lansa ng isda, nakatayo ang isang batang babae na tila isang tuyot na dahon sa gitna ng bagyo, si Tala. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig habang yakap-yakap ang ilang piraso ng tissue na pilit niyang ibinebenta para sa gamot ng kanyang ina. Ilang metro ang layo, nakatayo si Alaric de la Peña. Nakasuot siya ng puting polo na plansadong-plansado, isang imahe ng kapangyarihan at yaman na tila hindi nababagay sa magulong paligid ng Cebu. Malamig ang kanyang mga mata, walang emosyon habang pinagmamasdan ang ginagawang pagpapaalis sa mga manininda para sa kanyang bagong proyekto. Para kay Alaric, ang mga taong ito ay mga numero lamang sa isang spreadsheet, mga hadlang sa pag-unlad na dapat alisin. 7 taon na siyang nabubuhay sa ganitong paraan. Isang taong may malakas na tibok ng puso, ngunit walang kaluluwa, simula nang mawala si Fina. "Babe, look! Pinutikan ng batang pulubing ito ang bagong sapatos ko. It's so disgusting!" Muling pagsigaw ni Celestine habang nakakapit sa braso ni Alaric. Sa isang iglap, bago pa man makahingi ng paumanhin ng bata, itinulak ni Celestine si Tala ng may buong puwersa. Ang maliit na katawan ni Tala ay bumagsak sa malapot at itim na putik. Kasabay ng pagbagsak na yon ay ang pagtilapon ng isang bagay mula sa kanyang dibdib. Isang maliit na kwadrado na nakabalot sa lumang plastik. Hindi umiyak si Tala dahil sa sakit ng kanyang pagkakasubasob. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa bagay na nalubog sa putik. Gumapang siya, binaliwala ang dumi sa kanyang mukha at damit. Makuha lamang ang lumang kwadro na yon. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, pilit niyang pinunasan ang putik na bumalot sa salamin ng frame. Sorry po, Papa. Hindi ko po sinasadya," bulong ni Tala habang humihikbi. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila ang taong nasa larawan ay buhay at nasasaktan. Natigilan si Alaric. Ang bawat salita ng bata ay tila isang malamig na karayom na tumusok sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lumubog din sa putik. Ngunit tila wala na siyang pakialam. Yumuko siya para tingnan ang larawan na hawak ng bata. Ang hininga ni Alaric ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ang larawan sa loob ng frame na may itim na riles, tanda ng pagluluksa, ay ang sarili niyang mukha. Larawan niya iyon 7 taon na ang nakalilipas. Noong panahong masaya pa siya, noong kasama pa niya si Fina. Ang mga mata ng bata na tumingala sa kanya ay tila salamin ng nakaraan. Ang hugis ng ilong, ang kislap ng mga mata, at ang paraan ng paglabas ng pait sa kanyang mga labi. Lahat ng yon ay pag-aari ni Fina. Sino ang nasa larawang yan? Ang boses ni Alaric ay napaos. Halos hindi lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga luha ay gumagawa ng landas sa marumi niyang pisngi. "Ang papa ko po," sabi ni Mama. "Nasa langit na daw po siya. Pero palagi ko po siyang kasama para hindi ako matakot." Sa likuran nila, tumawa ng mapanguyab si Celestine. "You see, Alaric, ang mga batang ito,
gagamitin ang kahit anong mukha para makapanlimos. How pathetic. Siguro kung saan lang pinulot ang litratong yan para makakuha ng awa. Itinaas ni Celestine ang kanyang paa at sinipa ang kamay ni Tala. Dahilan? Upang muling mabitawan ng bata ang larawan. Huwag kang umarte na parang anak ka ng kung sinong mayaman, bata. Bagay ka sa putik, diyan ka lang. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Alaric. Ang katahimikan niya ay napalitan ng isang dagundong na siya lang ang nakakarinig. Ang bawat pag-atake ni Celestine sa bata ay tila pag-atake sa sarili niyang pagkatao. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Celestine, sapat na para mapatigil ito sa gulat. Enough! Ang mariing utos ni Alaric. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa paligid. Tumingin si Alaric kay Tala na ngayon ay muling yakap ang larawan sa gitna ng dumi. Ang puso niyang 7 taon nang naging bato ay tila nagkaroon ng isang malalim na lamat. Ang batang ito, ang larawang ito, at ang mga matang ito. Anong klaseng tadhana ang nagdala sa batang ito sa harap ko? Dala ang mukha ng aking nakaraan habang ako ay nakatayo sa tabi ng babaeng nais akong angkinin. Bakit ang bawat hikbi ng batang ito ay tila isang sumbat na hindi ko matakasan? Huwag mong titingnan ang kanyang mga mata, Tala. Ang mga taong galing sa mundong yun ay may dalang sumpa. Ninanakaw nila ang lahat, kahit ang kaliit-liitang pag-asa na meron tayo. Ang tinig ni Mara ay paos, tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Habang hinahaplos niya ang buhok ng kanyang anak na si Tala, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa loob ng kanilang maliit na barong-barong sa Mandaue, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang gaserang malapit ng maubusan ng mitya. Ang bawat paghinga ni Mara ay may kasamang huni ng paghihirap, isang paalala ng kanyang sakit sa baga na unti-unting kumikitil sa kanyang lakas. Sa labas ng dampa, nakaparada ang isang itim na sasakyan na tila isang mandaragit sa gitna ng kadiliman. Sa loob nito, nakaupo si Alaric. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa munting pintuan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Kasama niya ang kanyang tapat na assistant na si Gael. Hawak ni Gael ang isang envelope na naglalaman ng paunang impormasyon, ngunit hindi na kailangan ni Alaric ng papel para malaman ang katotohanan. Ang babaeng nakita niya sa malayo, ang babaeng may malalim na seo sa kanang bahagi ng mukha at may bahagyang malabong mata. Siya ang kanyang Fina. Ang babaeng 7 taon niyang inakalang abo na sa ilalim ng lupa ay narito ngayon, humihinga, nagdurusa at pilit na itinatago ang kanyang sugatang pagkatao mula sa malupit na mundo. Sa loob ng sasakyan, ramdam ni Alaric ang bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa bintanang salamin. Ang kanyang mga daliri ay tila gustong haplusin ang mukha ni Fina mula sa malayo. Ang bawat lamat sa balat ni Fina, ang bawat hapis ng kanyang pisngi ay isang sumbat sa 7 taon ng pagkabulag ni Alaric. Sir Alaric, mahinang tawag ni Gael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sapat na ang nakita natin. Kailangan na nating umalis bago pa may makapansin sa atin dito. Ngunit tila bingi si Alaric. Ang kanyang paningin ay nakapako sa eksena sa loob ng barong-barong. Nakita niya ang pag-ubo ni Fina, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang dibdib na tila kinukulang sa hangin. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang asawa habang pinupunasan ang dumi sa mukha ni Tala. Ito ang buhay na ipinalit sa marangyang mansyon ng mga delapi niya. Isang buhay na puno ng amag, tumutulong bubong at takot. Biglang tumunog ang telepono ni Alaric. Ang pangalan sa screen ay sapat na para magpalamig sa kanyang dugo. Doña Leocadia. Alaric, anak. Ang boses ng kanyang ina ay malambing. Ngunit para kay Alaric, ito ay tila tunog ng isang hasang patalim. Nasaan ka na? Naghihintay ang mga Rios para sa ating dinner. Huwag mong kakalimutan. Ang kasal ninyo ni Celestine.
ang magliligtas sa ating pangalan. Ayaw nating may anumang basura na humarang sa ating plano, hindi ba? Ang salitang basura ay binitawan ng kanyang ina nang may kasamang tawa. Ngunit alam ni Alaric ang tunay na kahulugan nito. Naalala niya ang araw ng libing ni Fina, ang pagmamadali ng kanyang ina na isara ang kabaong, ang mga dokumentong mabilis na nilagdaan, at ang pagpilit sa kanya na ihinto ang anumang investigasyon. Ang kanyang sariling ina, ang arkitekto ng kanyang pagdurusa, isang matinding pait ang lumuway sa kanyang lalamunan. Kung lalabas siya ngayon at yayakapin si Fina, hindi lamang pagmamahal ang dadalhin niya rito, kundi isang hatol ng kamatayan. Ang kapangyarihan ni Doña Leocadia at ang bagsik ng mga Rios ay hindi mag-aatubiling tapusin ang sinumang banta sa kanilang reputasyon. Gael, ang boses ni Alaric ay gumaralgal, puno ng pigil na emosyon. Ipatupad mo ang utos sa clearing operations. Siguraduhin mong mawawasak ang bawat sulok ng looban na ito. Napalingon si Gael sa gulat. Pero sir, nandoon ang mag-ina ninyo. Saan sila pupunta? Gawin mo ang sinasabi ko, sigaw ni Alaric, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Fina. Kailangan nilang umalis dito. Kailangan nilang lumayo sa paningin ng aking ina. At Gael, magpadala ka ng tao. Bantayan mo sila sa bawat hakbang. Huwag mong hahayaang mabatid ng kahit na sino na galing sa akin ang proteksyon. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, palayo sa maruming looban, tila hinihiwa ang puso ni Alaric. Nakita niya sa side mirror ang anino ni Fina na nakatayo sa pinto. Tila nararamdaman ang kanyang presensya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang aminin ang lahat. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang ikuyom ang kanyang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi ito ang wakas, Fina. Ito ang simula ng aking pagbawi sa inyo. Pero bago ko kayo maiuwi, kailangan ko munang sunugin ang impyernong binuo ng sarili kong kadugo. Tila isang malaking halimaw na bakal, ang mga bulldozer na pumarada sa harap ng looban ng Mandaue. Ang usok na nagmumula sa mga makina ay humahalo sa alikabok na lumilikha ng isang madilim na ulap na bumabalot sa mga barong-barong. Ang ingay ng pagguho ng mga dingding na gawa sa kahoy at yero ay sinasabayan ng mga hiyaw ng protesta at iyak ng mga pamilyang walang kalaban-laban. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Mara, si Fina, na yakap-yakap si Tala. Ang bata ay hirap na hirap huminga. Ang bawat hininga nito ay tila isang sipol na nagmumula sa nanunuyot niyang baga. Ang kanyang asthma ay muling sumumpong dahil sa makapal na alikabok at stress ng paligid. Ang bahay po natin, ginigiba nila. Mahinang bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang tinitingnan ang kanilang munting tahanan na ngayon ay tumpok na lamang ng mga basura. Nanigas ang buong katawan ni Fina nang makita niya ang pamilyar na logo sa gilid ng isa sa mga truck. De La Peña Coastal Holdings, ang pangalang minsan niyang minahal, ang pangalang pinaniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng proteksyon, ay siya na ngayong dumudurog sa natitira niyang dangal. Ang galit na tila isang apoy ay biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Pansamantalang pinalitan ang takot na nararamdaman niya. Bit-bit ang nanghihinang anak, tinakbo ni Fina ang layo mula sa Mandaue hanggang sa makarating siya sa nagtataasang gusali ng De La Peña Tower sa gitna ng syudad. Ang kanyang hitsura ay malayo sa marangyang kapaligiran. Marumi ang kanyang damit, puno ng uling ang kanyang mukha, at ang kanyang mga tsinelas ay halos maputol na. Ngunit wala siyang pakialam. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Eksaktong pagbaba ni Alaric mula sa kanyang sasakyan, kasama si Celestine sa lobby ng gusali, ay ang pagdating ni Fina. Ang mga gwardiya ay mabilis na humarang, ngunit bago pa nila mailayo si Fina, ay sumigaw na ito ng buong lakas. Alaric!
Alaric, tingnan mo ako. Napatigil ang buong lobby. Lumingon si Alaric at sa isang sandali, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng binuwis niya ang puso para protektahan, na mukhang basahan sa harap ng maraming tao. Ang bawat lamat sa mukha ni Fina ay tila isang sumbat na bumubuhay sa kanyang konsensya. Babe, who is this disgusting woman? Bakit niya alam ang pangalan mo? Maarteng tanong ni Celestine habang nagtatakip ng ilong gamit ang isang mamahaling lace na panyo. Guard, ilayo niyo nga itong pulubing ito rito. Nakakasira ng view. Kailangang maging matatag ni Alaric. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa paligid, lalo na ang matalas na tingin ng kanyang ina na alam niyang nakabantay sa bawat galaw niya. Sa loob-loob niya, gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay kasing lamig ng yelo. Hindi ko siya kilala, ang maikling sagot ni Alaric, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Hindi magawang tumingin ng diretso kay Fina. Ibigay niyo sa kanya ang standard compensation para sa relocation at paalisin na siya. Compensation? Alaric, hindi pera ang kailangan ko. Sumigaw si Fina. Ang boses niya ay basag sa sakit. Ang anak mo. Ang batang ito ay hindi makahinga. Winasak niyo ang tanging bubong na meron kami. Ganito ka na ba kadesperado na burahin kami sa mundo? Anak ko? Muling pag-uyab ni Celestine, isang matinis na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. How pathetic, Alaric. Ang dami talagang babaeng desperada, nakakapit sa pangalan mo. Look at her. She's delusional. Lumapit si Alaric ng isang hakbang kay Fina. Sa malapit, nakita niya ang butil ng pawis at ang hirap na paghinga ni Tala. Ang puso niya ay tila nadudurog. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling maskara ng kawalang bahala. Umalis ka na. Mahina, ngunit mariin niyang sabi. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo rito. Wala kang mapapala sa akin. Bumagsak ang balikat ni Fina. Ang huling hibla ng pag-asa na meron siya para kay Alaric ay tuluyan ng naputol. Ang lalaking minahal niya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na may pusong bato. Habang tumatalikod si Alaric para pumasok sa elevator, hindi niya napansin ang isang lumang panyo na nahulog mula sa bulsa ni Fina. Isang panyo na may burda ng kanilang mga inisyal na itinago ni Fina sa loob ng 7 taon. Nang makalayo na ang lahat, nang masiguro ni Alaric na wala nang nakatingin, dahan-dahan siyang bumalik sa lobby. Pinulot niya ang panyo mula sa makintab na sahig. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Pilit na hinahanap ang bango ni Fina sa gitna ng amoy ng usok at alikabok. Isang solong luha ang pumatak sa telang iyon. Ngunit ang katahimikan ni Alaric ay nagambala nang marinig niya ang isang malakas na kalabog sa labas ng gusali. Sa gilid ng kalsada, nawalan na ng malay si Fina habang yakap pa rin ang kanyang anak. Isang lalaking nakasuot ng pangtrabahong damit, si Mang Ben o si Ramil, ang mabilis na sumalos sa kanila. Tumingala si Ramil sa gusali. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa tingin ni Alaric mula sa malayo. Walang salita. Ngunit ang puot sa mga mata ni Ramil ay tila isang babala. Hinding-hindi mo na sila muling mahahawakan. Sa itaas, hinawakan ni Celestine ang braso ni Alaric. Pilit siyang hinihila palayo. Babe, let's go. Don't waste your time looking at those trash. Nanatili si Alaric na nakatayo. Ang panyo ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad habang pinapanood ang ibang lalaki na naglalayo sa kanyang pamilya mula sa kanya. Ang amoy ng kumukulong luya at sariwang pandan ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng maliit na silid ni Mang Ben. Malayo ito sa ingay ng Carbon Market at sa lupit ng De La Peña Tower. Dito, ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-agos ng tubig sa gripo at ang malalim na paghinga ni Tala na unti-unti nang kumakalma. Maingat na inilapag ni Ramil ang isang baso ng mainit na tubig sa tabi ng higaan. Tumingin siya kay Fina
na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata nito ay mugto at walang buhay. Ang bawat luhang tumakas sa mga mata ni Fina ay tila isang patak ng asido na bumubutas sa dibdib ni Ramil. Bilang isang undercover na pulis, sanay siya sa panganib. Ngunit ang makita ang ganitong klaseng pighati ay isang uri ng laban na hindi niya alam kung paano panalunan. "Uminom ka muna, Mara," mahinang sabi ni Ramil. "Ligtas na kayo rito. Hindi kayo mahahanap ng mga De La Peña sa lugar na ito." Tumingala si Fina. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig. "Bakit, Ben? Bakit kailangang maging ganoon kalupit ang tadhana? Bakit ang taong minsan kong itinuring na mundo ko ay siya pang naging mitya ng aming paghihirap?" Hindi sumagot si Ramil. Sa halip, hinaplos niya ang balikat ni Fina. Isang simpleng pagpapakita ng suporta na walang mali siya, ngunit puno ng katapatan. Minsan, ang mga taong nasa itaas ay nakakalimot ng tumingin sa ibaba. Pero tandaan mo, Mara, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Milya-milya ang layo. Sa loob ng isang madilim at malawak na opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa malaking computer screen sa harap ni Alaric. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga larawang ipinadala ni Gael. Mga larawan ni Fina at Tala sa loob ng bahay ni Ramil. Nakita niya kung paano haplusin ni Ramil ang balikat ni Fina. Nakita niya kung paano ngumiti si Tala habang inaabutan ng pagkain ng lalaking iyon. Ang bawat pixel sa screen ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang selos ay tila isang itim na usok na lumalamon sa kanyang sistema. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang puntahan ang lugar na iyon at bawiin ang kanyang asawa at anak. Ngunit ang bawat galaw niya ay nakabantay. Ang kanyang ina ay tila isang gagamba na naghihintay ng maling galaw para tuluyang sirain ang mga taong mahal niya. "Sir," bulong ni Gael na nakatayo sa dilim. "Nagawa ko na ang utos ninyo. Ang mga gamot na galing sa Germany at ang mga bitamina para kay Tala ay naibigay na sa kanila. Sinabi ng mga tauhan ko na galing ito sa isang medical mission para hindi sila magduda." "Salamat, Gael," sabi ni Alaric. Ang boses ay puno ng pagod. "Kumain ba sila? Maayos ba ang lagay ng baga ni Tala?" "Opo, sir. Mukhang hiyang sa kanya ang bagong nebulizer na ipinadala ninyo. Pero..." "Sir, malapit na ang lalaking yon kay Ma'am Fina." Tinatawag na siya ni Tala na Tito Ben. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mamahaling crystal glass sa kamay ni Alaric ay nagkapira-piraso. Ang matatalim na dulo nito ay bumaon sa kanyang palad. Dahilan? Upang umagos ang malapot na dugo. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit sa kamay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi sa kanyang kaluluwa. "Tito Ben." Paulit-ulit na binanggit ni Alaric ang pangalan. Bawat pantig ay puno ng pait. "Ako ang ama niya, Gael. Ako ang dapat na nag-aalaga sa kanila. Pero ngayon, kailangan kong maging estranghero habang ang ibang lalaki ang pumupuno sa pagkukulang ko." Binuksan ni Alaric ang audio feed mula sa maliit na device na palihim na inilagay ni Gael sa loob ng bahay ni Ramil. Ang tunog ng ulan sa labas ay naririnig sa background na sinusundan ng mahinang boses ni Tala. "Tito Ben," sabi ng bata. Ang boses ay puno ng inosenteng pag-asa. "Bakit po si Papa ayaw kaming makita? Galit po ba siya dahil marumi kami? Kasi po si Mama palaging umiiyak kapag nakikita ang picture niya." Narinig ni Alaric ang buntong hininga ni Ramil. "Hindi sa ganoon, Tala. Siguro lang masyadong maraming ulap sa pagitan ninyo kaya hindi pa kayo nagkikita. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Pwede mo akong maging papa kung gusto mo." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang bawat segundo ng katahimikang iyon ay tila isang taon para kay Alaric. Hanggang sa marinig niya ang sagot ni Tala. "Sige po, Tito Ben, pwede po ba ikaw na lang ang papa ko? Kasi ikaw
Hindi mo kami pinapaiyak ni Mama. Nabitawan ni Alaric ang kanyang headphones. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame habang ang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang kanyang anak, ang kanyang sariling dugo, ay itinatakwil na siya sa loob ng kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na parusa para sa kanyang pagkukunwari. Habang nalulunod sa pighati si Alaric, hindi niya napansin na ang pintuan ng kanyang opisina ay bahagyang nakabukas. Sa labas, nakatayo si Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang isang folder. Isang folder na naglalaman ng mga record ng bank transfers ni Alaric sa isang medical supplier at ang lihim na upa sa bahay ni Ramil. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celestine. Akala mo ba ay maloloko mo ako, Alaric? Akala mo ba ay hahayaan ko lang na gamitin mo ang pera ng pamilya ko para sa basurang iyon? Dahan-dahang isinara ni Celestine ang pinto. Ang kanyang bawat hakbang sa pasilyo ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ni Fina. Ang selos ng isang asawang itinuring na estranghero ay mapanganib. Ngunit ang puot ng isang babaeng naramdamang nalalamangan ay mas malupit pa sa kamatayan. Kung hindi ka mapapa sa akin ng buo, Alaric, bulong ni Celestine sa dilim, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa kanila para balikan mo. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na tila pinaghalong matapang na rosas at dayuhang bulaklak ay isang nakakalasong usok na biglang sumakop sa maliit na inuupahang kwarto. Kasabay nito ay ang marahas na pagtulak sa manipis na pintuang kahoy na naghihiwalay sa tahimik na mundo ni Fina at sa malupit na katotohanan sa labas. Napatayo si Fina mula sa pagtutupi ng mga lumang damit. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan nang makita ang figurang nakatayo sa may hamba ng pinto. Si Celestine Rios, ang babaeng nakatakdang maging asawa ni Alaric, ay nakatayo roon. Suot ang makinang na alahas at sapatos na hindi nababagay sa magaspang at maalikabok na sahig ng bahay ni Ramil. Wala si Ramil. Nasa trabaho ito at tanging silang mag-ina lamang ang naiwan. So, dito pala itinatago ni Alaric ang mga basura mula sa kanyang nakaraan. Panimula ni Celestine, ang kanyang boses ay tila yelong gumagapang sa balat ni Fina. Tiningnan niya ang buong paligid ng may matinding pandidiri bago itinuon ang matatalim na mata sa mag-ina. Kahit anong pilit talagang linisin, bumabalik at bumabalik pa rin ang amoy ng kanal. Nanginginig ang mga tuhod ni Fina, ngunit mabilis niyang itinago si Tala sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Wala kaming utang sa inyo. At wala kaming kinukuhang kahit ano kay Alaric. Isang mapanguyab na halakhak ang pinakawala ni Celestine. Binuksan niya ang kanyang mamahaling bag at inihagis ang isang makapal na folder sa harapan ni Fina. Ang mga litrato at resibo ng mga gamot ni Tala ay nagkalat sa sahig. Wala? You really think you can play the innocent victim here, Fina? Oh, I mean, Mara? Ang pagtawag ni Celestine sa tunay na pangalan ni Fina ay nagdala ng matinding kilabot sa buong pagkatao ng ginang. Alam ko kung sino ka. Isang multong pilit na bumabalik para sirain ang kasal ko. Sa tingin mo ba ay mahal ka pa ni Alaric kaya nagpapadala siya ng mga gamot na ito? Naawa lang siya sa'yo. He pities you because you look pathetic. Isa kang sumpa na gusto na niyang ibaon sa limot kaya nagbabayad siya para manahimik ka. Bawat salita ni Celestine ay parang asidong ibinubuhos sa mga sugat ni Fina. Ang akala niyang tulong mula sa isang medical mission ay galing pala kay Alaric. Ginamit ng lalaking iyon ang kanyang kayamanan para bilhin ang kanilang paglayo. Para linisin ang konsensya nito habang naghahanda sa isang perpektong kasal. Kung ganoon, sabihin mo sa kanya na itigil na niya. Matapang na tugon ni Fina. Pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sabihin mo sa asawa mo na hindi namin kailangan ng limos niya. Multo na ako kung tutuusin, kaya parang awa mo na
Hayaan niyo na kaming manahimik sa impyernong ibinigay ninyo sa amin. Pang manahimik? Habang humihinga ang anak mo, hinding-hindi magiging tahimik ang buhay ko. Malamig na banta ni Celestine. Humakbang siya palapit kay Tala, na patuloy na nagkukubli sa likod ng ina. Ang batang iyan ay isang malaking pagkakamali. Kung multo ka na, dapat nanatili ka na lang sa ilalim ng lupa. Kung magpapakita ka man sa araw ng kasal ko, sinisiguro ko sa iyo, ikaw mismo ang maghuhukay ng libingan ng anak mo. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Fina ay biglang napalitan ng isang umaapoy na galit. Ang instinto ng isang ina na protektahan ang kanyang supling ay nanaig. Dumampot si Fina ng isang lumang pamalong ng damit at itinapat ito kay Celestine. Subukan mong hawakan ng anak ko at makikita mo kung anong kayang gawin ng isang multo. Sigaw ni Fina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagbabanta. Wala na kayong makukuha sa akin dahil inagaw niyo na ang lahat 7 taon na ang nakakalipas. Umalis ka na sa pamamahay na ito. Ngunit bago pa man makasagot si Celestine, isang munting figura ang lumabas mula sa likuran ni Fina. Sa kabila ng kanyang maliit at payat na pangangatawan, humakbang si Tala sa harapan ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata, nakahawig na kahawig ng kay Alaric, ay matapang na nakatitig sa matangkad na babae. Ikinuyom ng bata ang kanyang maliliit na kamao. Umalis ka rito, masamang babae. Huwag mong aawayin ang mama ko. Ang tinig ni Tala ay buo at walang bahid ng takot, kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. Natigilan si Celestine nang makita ang mukha ni Alaric sa batang kaharap. Ang selos at puot sa kanyang dibdib ay lalong nag-alab. Umismid siya, inayos ang kanyang buhok, at dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Mga matatapang na basura, bulong ni Celestine habang nakangisi ng nakakapangilabot. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang ninyo. Nang tuluyang makaalis si Celestine, mabilis na niyakap ni Fina si Tala at doon na siya napahagulgol. Ang takot na idinulot ng presensya ng babaeng iyon ay tila isang anino na ayaw lisanin ang kanilang silid. Sa labas ng eskinita, nakasakay na si Celestine sa kanyang marangyang sasakyan. Naglabas siya ng isang disinfectant wipes at nandidiring pinunasan ang kanyang mga sapatos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang hindi nakarehistrong numero. Gawin mo na ngayong gabi. Wala nang bukas. Mariing utos ni Celestine, ang mga mata niya ay nakatitig sa direksyon ng bahay ni Fina bago tuluyang umandar ang sasakyan. Gusto kong makita ang abo ng nakaraan ni Alaric. Lumipas ang mga oras at tuluyang bumalot ang kadiliman sa buong paligid. Mahimbing nang natutulog si Tala sa bisig ni Fina, pagod mula sa takot na naranasan kaninang hapon. Ngunit si Fina ay nanatiling gising. Ang kanyang isip ay ginugulo ng mga banta ni Celestine. Wala pang malay si Fina na sa labas ng kanilang manipis na dingding, isang anino ang tahimik na gumagapang sa dilim. Ang nakakasukang amoy ng gasolina ay dahan-dahang sumingaw sa hangin, pumapasok sa mga siwang ng kahoy at yero. Bago pa man maintindihan ni Fina kung saan nanggagaling ang kakaibang amoy na yon, isang maliwanag na kislap ng apoy ang biglang sumilay sa labas ng bintana. Sa isang iglap, ang malamig na gabi ay naging isang nag-aapoy na bangungot. Ang init ay hindi na lamang isang babala. Ito ay naging isang malupit na kamay na sumasakal sa bawat hininga ni Fina. Nagising siya sa gitna ng isang impyernong kulay kahel at pula. Ang usok na kasing itim ng pinakamadilim na gabi ay mabilis na lumalamon sa bawat sulok ng kanilang maliit na silid. Ang bawat dingding na gawa sa kahoy ay tila nagiging uling sa harap ng kanyang mga mata, at ang tunog ng naglalagablab na apoy ay tila isang nagugutom na halimaw na humahalakhak sa kanyang paligid. Tala! Tala! Gising! Ang sigaw ni Fina ay napalitan ng marahas na pag-ubo. Sa tabi niya, ang maliit na katawan ni Tala
ay namamaluktot. Ang bata ay hindi na makasigaw. Ang kanyang mga labi ay nangingitim at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas bumaba sa desperadong paghahanap ng hangin. Ang kanyang asthma ay naging isang mas malupit na kaaway kaysa sa mismong apoy. "Ma, hirap po. Huminga." Ang mahinang boses ni Tala ay halos malunod sa dagundong ng bubong na unti-unti nang bumabagsak. Sinubukan ni Fina na buksan ang pinto, ngunit ang hawakan nito ay kasing init ng nagbabagang bakal. Sa labas, ang buong looban ay isa ng dagat ng apoy. Wala silang malabasan. Niyakap ni Fina ang kanyang anak ng mahigpit, ginagamit ang sariling katawan bilang panangga sa mga tilamsik ng nagbabagang uling. Sa labas ng eskinita, ang gulong ng isang sasakyan ay humiyaw sa semento habang mabilis itong humihinto. Halos hindi pa tuluyang tumitigil ang makina ay bumaba na si Alaric. Ang kanyang mukha, na dati ay laging maayos at kontrolado, ay puno na ngayon ng matinding takot at determinasyon. Nakita niya ang naglalagablab na bahay ni Ramil. Nakita niya ang kamatayan na kumakatok sa pintuan ng kanyang mag-ina. "Sir Alaric, huwag! Delikado po. Baka gumuho na ang istruktura." Sigaw ni Gael habang sinusubukang pigilan ang kanyang amo. Ngunit tila walang naririnig si Alaric. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Hindi siya pwedeng mabigo muli. Hindi niya hahayaang mawala si Fina sa pangalawang pagkakataon. Binaliwala niya ang mga tauhan ng bumbero na kasisimula pa lamang maglatag ng kanilang mga hose. Kinuha niya ang isang makapal na jacket sa loob ng sasakyan, binuhusan ito ng tubig mula sa isang timba sa gilid at binalot ang kanyang sarili. Sa kabilang bahagi, dumating na rin si Ramil mula sa kanyang duty. Nanlumo siya sa nakita. "Mara, Tala!" Sigaw niya habang sinusubukang pumasok, ngunit isang malaking troso mula sa katabing bahay ang bumagsak sa tapat niya na lumikha ng isang harang ng apoy na hindi niya agad malampasan. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang mabilis na lumusot sa makapal na usok. Si Alaric, gamit ang kanyang balikat, buong lakas niyang binangga ang nasusunog na pinto hanggang sa magkapira-piraso ito. Pagpasok niya, ang init ay tila gustong tunawin ang kanyang balat. Ngunit ang nakita niya sa loob ay mas masakit pa sa anumang paso. Nakita niya si Fina na nakaluhod sa sahig, yakap si Tala, habang ang mag-ina ay tila naghihintay na lamang sa huling sandali. "Fina!" Ang boses ni Alaric ay puno ng pait at pangungulila. Tumingala si Fina. Sa gitna ng malabong paningin dahil sa usok, nakita niya ang lalaking kinasusuklaman niya, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pighati. Ngunit ang mga mata ni Alaric sa sandaling iyon ay hindi ang mga mata ng isang malupit na CEO. Ang mga iyon ay ang mga mata ng lalaking minahal niya 7 taon na ang nakalilipas. "Alaric," ang huling bulong ni Fina bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa usok. Eksaktong pagbuhat ni Alaric kay Fina at paghawak kay Tala ay ang pag-aling-aungaw ng isang nakakatakot na tunog mula sa itaas. Ang pangunahing poste ng bahay ay tuluyan ng bumigay. Ang naglalagablab na bubong ay mabilis na bumabagsak sa kinalalagyan nila. Walang oras para tumakbo. Walang oras para umiwas. Sa isang mabilis na desisyon, inihiga ni Alaric ang mag-ina sa sahig at ginamit ang kanyang sariling likod bilang panangga. Ang bigat ng bumabagsak na yero at kahoy ay direktang tumama sa kanyang likuran. Ang init ng nagbabagang materyales ay bumaon sa kanyang balat. Sinusunog ang kanyang polo at ang kanyang laman. Isang mahaba at masakit na ungol ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakadapa sa ibabaw ng kanyang pamilya. Tinitiyak na walang kahit isang tilamsik ng apoy ang tatama sa kanila. "Nandito na si Papa," bulong ni Alaric habang ang kanyang pawis at dugo ay humahalo sa dumi sa sahig. "Hindi na kita iiwan, Tala. Hindi ko na kayo bibitawan.
Doon siya natagpuan ng mga bumbero at ni Ramil, isang lalaking duguan at puno ng paso, ngunit mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang mag-ina, tila isang kuta na hindi matitinag ng anumang bagyo o apoy. Nang mailabas na sila sa nasusunog na gusali, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang himala. Agad na dinala si Fina at Tala sa ambulansya. Si Alaric naman ay nakahiga sa stretcher. Ang kanyang likod ay isang malaking sugat ng pagsasakripisyo. Habang dahan-dahang iminumulat ni Fina ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga paramediko na ginagamot si Alaric sa tabi niya. Nakita niya ang punit na polo nito at ang malaking paso sa kanyang balikat. Ngunit sa tabi ng sariwang sugat na yon, may isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon, isang lumang seo, isang seo na hugis bituin na nakuha ni Alaric nung sila ay magkasama pa, nung iniligtas siya nito mula sa isang aksidente sa dagat. Ang seo na yon ang naging susi. Ang lahat ng galit at pagdududa sa puso ni Fina ay biglang naglaho, napalitan ng isang katotohanang mas maliwanag pa sa apoy na katatapos lang nilang takasan. Ang lalaking ito, ang lalaking nagsakripisyo ng sariling buhay ngayon, ay ang kaisa-isang Alaric na minahal niya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ni Alaric, ang mga pinto ng ambulansya ay mabilis na isinara. Ang huling nakita ni Fina ay ang maputlang mukha ni Alaric na nakatingin sa kanya ng may kapayapaan bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang malay. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo itinaya ang buhay mo para sa amin pagkatapos mo kaming itaboy ng paulit-ulit? Ang tinig ni Fina ay nanginginig. Bawat salita ay may kasamang alat ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakatayo siya sa tabi ng hospital bed kung saan nakahiga si Alaric. Ang puting kumot ay bahagyang nakababa, sapat na upang makita ang makapal na gasa na bumabalot sa kanyang buong likuran. Ang bawat paghinga ni Alaric ay tila isang mabigat na pasanin na ipinapakita ng dahan-dahang paggalaw ng kanyang balikat at ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang iminulat ni Alaric ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng malabo at maputing ilaw ng pribadong silid na yon, ang mukha ni Fina ang una niyang nakita. Wala na ang uling at dumi, ngunit ang seo sa mukha nito ay nananatiling saksi sa lahat ng sakit na pinagdaanan nito. Marahan niyang iniabot ang kanyang kamay, napilit na hinahanap ang init ng palad ng kanyang asawa. Dahil kahit kailan, hindi kita binitawan sa puso ko, Fina. Bulong ni Alaric, ang boses niya ay halos hindi lumalabas dahil sa tuyong lalamunan. Ang bawat pagtataboy ko sa inyo ay isang lason na ako mismo ang umiinom. Ginawa ko yon para iligtas kayo. Dahil ang kalaban natin ay hindi lang ang apoy kagabi. Ang kalaban natin ay ang sarili kong kadugo. Napatakip ng bibig si Fina. Ang lahat ng galit na itinanim niya sa loob ng 7 taon ay tila mga yelong natutunaw sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ni Alaric. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Isang pagkakapit na tila ayaw nang bumitaw pa kailanman. Patawarin mo ako, Fina, patuloy ni Alaric, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Akala ko ay mas mapoprotektahan ko kayo kung mananatili akong malayo. Akala ko ay sapat na ang pera at lihim na pagbabantay. Pero nagkamali ako. Muntik ko na kayong mawala ng tuluyan. Bago pa man makasagot si Fina, bumukas ang pinto at pumasok si Ramil. Hindi na siya ang Mang Ben na nakasuot ng maduming t-shirt. Ngayon, suot niya ang kanyang uniforme bilang isang lieutenant. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bitbit ang bigat ng katotohanang natuklasan niya sa investigasyon. Marab o Fina, simula ni Ramil, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Hindi lang aksidente ang sunog kagabi. May nakita kaming mga ebidensya ng arson at ang taong inupahan ng para gawin iyon ay itinuturo ang pamilya Rios. Pero may mas malalim pa rito. Ang iyong biyanan, si Doña Leocadia,
ay matagal nang gumagamit ng mga dummy accounts para itago ang mga ari-ariang kinuha niya sa 7 taon na ang nakalilipas. Nanlamig ang buong katawan ni Fina. Ang lahat ng paghihirap niya, ang gutom, ang takot, ang pagkakasakit ni Tala ay bunga ng isang planadong kasamaan ng mga taong itinuring niyang pamilya noon. Kailangang matapos na ito, Alaric, mariing sabi ni Ramil. Hindi sapat na ligtas kayo ngayon. Hanggat hawak nila ang kapangyarihan, hinding-hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Tumango si Alaric. Kahit na bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang likuran. Gael! Nasaan si Gael? Lumitaw si Gael mula sa likuran ni Ramil, bitbit ang isang laptop. Narito po ako, sir. Nakahanda na ang lahat ng records ng bank transfers ni Doña Leocadia at ang mga voice recordings ng mga pagbabanta ni Celestine. Pero sir, may kailangan kayong makita sa balita. Binuksan ni Gael ang telebisyon sa loob ng silid. Lumabas ang mukha ni Doña Leocadia. Suot ang kanyang pinakamahal na perlas at isang mukha ng nagdadalamhating ina. Ang aking anak na si Alaric ay kasalukuyang nawawala. Pahayag ni Doña Leocadia sa harap ng mga kamera habang pilit na pinapatak ang pekeng luha. Pinaniniwalaan naming siya ay binihag ng isang sindikato na pinamumunuan ng isang babaeng nagpapanggap na kanyang yumaong asawa. Ginagamit nila ang isang bata para turingan siyang tila isang hostage para sa pera ng aming pamilya. Pakiusap, kung sino man ang may alam kung nasaan ang aking anak, tulungan niyo kami. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Alaric. Tingnan mo, hanggang sa huli, nagagawa niya pa ring baluktutin ang katotohanan. Gagawin niya tayong kriminal sa mata ng publiko para maprotektahan ang kanyang sarili. Hinawakan ni Fina ang pisngi ni Alaric. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Hindi tayo susuko, Alaric. Hindi na ako ang Fina na mahina at madaling takutin. Kung kailangang ilantad ang bawat dumi ng pamilyang ito para sa kinabukasan ni Tala, gagawin ko. Sa sandaling iyon, ang silid na puno ng amoy ng gamot at puting dingding ay naging isang kuta ng bagong pag-asa. Si Alaric, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay nakaramdam ng isang lakas na hindi kailanman naibigay ng kanyang kayamanan. Maghanda kayo, utos ni Alaric kay Gael at Ramil. Hayaan nating ituloy nila ang plano para sa kasal sa susunod na linggo. Doon natin sila haharapin. Doon ko tatapusin ang bawat kasinungalingang binuo nila sa loob ng 7 taon. Habang papalubog ang araw sa labas ng bintana ng ospital, ang 3 magkakaibang tao, isang CEO na naghahanap ng kapatawaran, isang inang naghahanap ng katarungan, at isang pulis na naghahanap ng katotohanan ay nagbuklod. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon ng De La Peña, hindi pa tapos si Doña Leocadia. Ibinaba niya ang kanyang telepono pagkatapos ng interview at lumingon kay Celestine na abala sa pagsukat ng kanyang wedding gown. Siguraduhin mong walang makakapasok na hindi natin kilala sa araw ng kasal. Malamig na utos ng matanda. Kung kailangang dumanak ang dugo para manatiling malinis ang pangalan natin, huwag kang mag-atubiling gawin ito. Ang digmaan ay hindi pa tapos at ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Ang katahimikan sa loob ng abandonadong warehouse na pansamantalang naging kuta ni Ramil ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat isa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang mabilis na pagtipa ni Gael sa kanyang laptop. Ang amoy ng kape at ang anino ng seryosong usapan ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. Narito ang lahat. Si Alaric na may benda pa sa likod, si Fina na puno ng kaba at si Ramil na abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Sigurado ka ba rito, Alaric? Ang tanong ni Ramil, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Masyadong delikado ang pumasok muli sa lungga ng mga leon. Kapag nalaman ni Doña Leocadia
na nagpapanggap ka lang, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Tumitig si Alaric sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa determinasyon. Wala na tayong ibang paraan, Lieutenant. Kailangan nilang maniwala na tagumpay ang kanilang plano. Kailangan nilang isipin na kontrolado pa rin nila ako. Iyon lang ang tanging paraan para hayaan nila akong makatayo sa altar at doon sila dambahin sa harap ng lahat. Humarap si Alaric kay Fina. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Alam niyang sa bawat hakbang na gagawin niya pabalik sa mansyon, ay libo-libong tinik ang tutusok sa damdamin ni Fina. Ang makita siyang muli sa tabi ni Celestine, kahit na ito ay bahagi lamang ng isang palabas, ay isang uri ng paghihirap na hindi niya gustong iparanas sa babaeng mahal niya. Fina, makinig ka sa akin, mahinang sabi ni Alaric habang hinahawakan ang mga kamay nito. Ang pag-uwi ko roon ay hindi nangangahulugang iiwan ko kayo muli. Ito ang huling sakripisyo na gagawin ko para tuluyan na tayong maging malaya. Natatakot ako, Alaric. Bulong ni Fina. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano kung hindi tayo magtagumpay? Hindi tayo mabibigo, sabat ni Gael habang inihaharap ang screen ng laptop. Nakuha na namin ang kabuuan ng record ng mga tawag ni Celestine sa mga arsonista. Mayroon din kaming video footage ng paglilipat ng pera mula sa kumpanya patungo sa mga dummy accounts ni Doña Leocadia. Ang kailangan na lang natin ay ang huling piraso ng puzzle, ang pag-amin nila sa harap ng maraming saksi. Lumipas ang mga oras ng pagpaplano. Nang dumating ang sandali ng paghihiwalay, ang paligid ay tila nagluluksa. Si Alaric ay kailangang bumalik sa mansyon ng De La Peña, suot ang maskara ng isang masunuring anak at mapagmahal na mapapangasawa. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, napansin ni Alaric na bahagyang natanggal ang sintas ng lumang sapatos ni Fina. Nang walang pag-aalinlangan, sa harap ni Ramil at Gael, dahan-dahang lumuhod si Alaric sa paanan ni Fina. Ang bawat pagkilos niya ay maingat, kahit naramdam niya ang hapdi sa kanyang sugatang likuran. Hinawakan niya ang sintas at dahan-dahang itinali ito ng maayos. Ang lahat ay natahimik, tila huminto ang paghinga ng bawat taong naroroon sa eksenang yon. Alaric, ano ang ginagawa mo? Gulat na tanong ni Fina habang nakatingin sa kanyang asawa. Tumingala si Alaric, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Ito ang huling beses nayuyuko ako sa harap ng kahit na sino, Fina. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na ako luluhod sa aking ina o sa kapangyarihan ng pamilyang Rios. Simula ngayon, ang tanging pagsisilbihan ko na lang ay ikaw at ang anak natin. Ikaw na lang ang reyna ko at ako ang iyong kuta. Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa ng katapatan na nagpatulos sa luha ni Fina. Hinaplos niya ang buhok ni Alaric bago ito tumayo at tuluyang lumakad palabas sa dilim ng gabi. Pagdating ni Alaric sa mansyon, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila isang babala. Sinalubong siya ni Doña Leocadia at Celestine na may halong gulat at kagalakan. Alaric! Anak, nasaan ka galing? Halos mabaliw kami sa pag-aalala. Ang boses ni Doña Leocadia ay puno ng pekeng pag-aaruga. Babe, thank God you're safe. We thought those people kidnapped you. Sigaw ni Celestine habang pilit na yumayakap kay Alaric. Nanatiling malamig ang mukha ni Alaric. Naguluhan lang ako dahil sa sunog, Mama. Nawala ang malay ko at kung saan-saan ako napadpad. Pero ngayon, narito na ako. Gusto ko nang tapusin ang kasal na ito. Isang mabilis na pagtingin ang nagpalitan sa pagitan ni Doña Leocadia at Celestine. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanilang mga labi. Sa isip nila, tuluyan na nilang napaamo ang leon. Wala silang kamalay-malay na ang leong kaharap nila ay handa ng sumunggab sa kanilang lalamunan. Ang gabi, bago ang kasal, ay puno ng matinding tensyon.
Sa loob ng kanyang lumang silid, hindi makatulog si Alaric. Tinitingnan niya ang kanyang suit na nakasabit sa gilid. Isang puting kasuotan na dapat ay simbolo ng bagong simula. Ngunit para sa kanya, ito ay isang uniforme para sa isang digmaan. Samantala, sa isang maliit na kwarto, sa tabi ng warehouse, hindi rin makatulog si Fina. Yakap niya si Tala habang pinagmamasdan ang bituin sa langit. Bukas, Tala. Bukas, magsasama-sama na tayo. Bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay pumipintig sa kaba at pag-asa. Dumating ang umaga ng kasal. Ang San Agustin Church ay napuno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Cebu. Ang bawat dekorasyon ay marangya, ang bawat bulaklak ay sariwa, at ang bawat bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. Ngunit sa likod ng magandang tanawing ito ay isang madilim na lihim na nakahanda ng sumabog. Nakatayo na si Alaric sa harap ng altar. Ang kanyang likod ay bahagyang kumikirot, ngunit hindi niya ito ipinapakita. Ang tunog ng organ ay nagsimulang tumugtog, hudyat ng pagsisimula ng prosesyon. Bumukas ang malalaking pintuan ng simbahan at ang liwanag mula sa labas ay tila pumasok sa loob ng gusali. Ngunit sa halip na ang nakangiting mukha ni Celestine ang makita ng lahat, ang katahimikan sa loob ng simbahan ay biglang nabasag ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang maliit na boses ang narinig mula sa may pintuan. Isang boses na nagpatigil sa tibok ng puso ni Alaric at nagpalingon sa lahat ng mga bisita. Ang bawat mata ay nakatitig sa pintuan kung saan ang isang munting figura ay nakatayo. Hawak ang isang bagay na magbabago sa kapalaran ng lahat. Ang bawat sulok ng San Agustin Church ay tila nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ang halimuyak ng libu-libong puting rosas ay humahalo sa amoy ng insenso na lumilikha ng isang atmosfera na dapat sana ay banal. Ngunit sa pakiramdam ni Alaric ay tila isang malaking bitag. Nakatayo siya sa harap ng altar. Ang kanyang puting barong ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit sa ilalim nito ay ang kanyang mga sugat na kumikirot sa bawat paggalaw. Nagsimulang umaling-awngaw ang maringal na tunog ng organ, ang hudyat na ang lahat ay dapat nang tumayo para sa pagdating ng ikakasal. Ang malalaking pintuan ng simbahan ay dahan-dahang bumukas na nagpapasok ng isang nakakasilaw na liwanag mula sa labas. Ngunit ang figurang lumitaw sa gitna ng liwanag na yon ay hindi ang inaasahan ng lahat. Hindi si Celestine na nakasuot ng mamahaling belo ang naglakad sa aisle. Sa halip, isang munting batang babae ang humakbang papasok. Si Tala. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit na bahagyang kupas na, ngunit ang kanyang mukha ay malinis at punong-puno ng dangal. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang isang kwadrado, ang larawan ni Alaric na wala na ang itim na riles ng pagluluksa. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang bawat bulong ay tila isang mabilis na agos ng tubig na kumalat sa buong simbahan. Si Doña Leocadia, na nakaupo sa unang hanay, ay napatayo ng wala sa oras. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Security! Nasaan ang security? Ang boses ni Doña Leocadia ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan, puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Paalisin ang batang iyan. Isang baliw na pulubi ang nakapasok sa loob. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, isa pang figura ang lumitaw sa likuran ni Tala. Isang babae na may matuwid na tindig, nakasuot ng isang asul na damit na simple, ngunit nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reyna. Si Fina. Ang SEO sa kanyang muka ay hindi itinago ng anumang kolorete. Sa halip, ito ay nagsilbing marka ng kanyang katatagan. Hindi siya pulubi, Doña Leocadia. Ang tinig ni Fina ay malinaw at buo, na umalingaw-ngaw hanggang sa kaitaasan ng simbahan. Siya ang kaisa-isang apo mo, at narito kami para ihinto ang kasal na ito dahil ang lalaking nasa altar ay asawa ko pa rin,
sa harap ng Diyos at ng tao. Sa sandaling iyon, lumitaw si Celestine sa gilid ng altar. Ang kanyang wedding gown ay tila isang kulungang nagpapahirap sa kanya. "You witch! Paanong nakatakas kayo sa—" Napatigil si Celestine. Ang kanyang sariling mga salita ay naging bitag sa kanyang dila. Ngunit huli na ang lahat sa isang senyas ni Alaric kay Gael. Ang malalaking LED screen sa loob ng simbahan na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng pag-iibigan ni na Alaric at Celestine ay biglang nagbago. Ang bungad ng lahat ay ang isang malinaw na audio recording. Ang boses ni Celestine na naguutos na sunugin ang bahay sa Mandaue. Sinundan ito ng mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng bilyon-bilyong piso na kinuha ni Doña Leocadia mula sa mana ni Fina patungo sa mga tagong account. Ang bawat ebidensya ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng pamilyang De la Peña at Rios. Ito ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa putik. Sigaw ni Alaric habang dahan-dahang bumababa sa altar. Ang kanyang boses ay puno ng pait at katarungan. "Mama Celestine, inakala niyo ba na ang kapangyarihan ay sapat na para burahin ang buhay ng dalawang taong wala namang ibang ginawa kundi magmahal? Alaric, anak, huwag kang maniwala sa kanila. Manipulado ang mga iyan." Ang sigaw ni Doña Leocadia ay naging isang desperadong pagmamakaawa. Ngunit ang mga bisita ay nagsimula nang tumalikod at bumulong ng mga salitang gaya ng mapangapi at kriminal. Lalong naging magulo nang pumasok si Ramil kasama ang ilang unipormadong pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng hatol na hindi na mababago. Celestine Rios at Doña Leocadia de la Peña, inaaresto namin kayo sa kasong arson, attempted murder, at malakihang pandaraya, ang mariing deklara ni Ramil. Sa isang iglap, ang simbahan ay naging eksena ng isang malaking pagbagsak. Si Celestine ay naglulundag sa galit. Pilit na sinusugod si Fina, ngunit mabilis siyang napigilan at napusasan. Ang kanyang mamahaling belo ay napunit, sumasagisag sa pagkapunit ng kanyang huwad na reputasyon. Si Doña Leocadia naman ay napakapit sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, hanggang sa ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Isang stroke ang tumama sa matanda dahil sa tindi ng hiya at takot na nararamdaman. Isang kaparusahang mas matindi pa sa bilangguan para sa isang babaeng tanging dangal lamang ang pinahahalagahan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi lumapit si Alaric sa kanyang ina. Nanatili siyang nakatayo. Tinitingnan ang dahan-dahang paglabas ng mga pulis kasama ang mga salarin. Inalis ni Alaric ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na dapat ay para sa kasal nila ni Celestine. At inihagis ito sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Lumakad siya patungo kay Fina at Tala. Sa harap ng lahat ng mga kamera ng media at mga mata ng Gioy Tunglo ng Cebu, lumuhod si Alaric sa harap ng kanyang asawa at anak. Hindi ito pagluhod ng isang talunan, kundi pagluhod ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. "Patawarin niyo ako sa 7 taon ng kadiliman," bulong ni Alaric habang hawak ang mga kamay ni Fina. "Simula ngayong araw, wala nang magtatago, wala nang matatakot. Ako na ang magiging kuta ninyo." Niyakap ni Alaric ang kanyang mag-ina ng mahigpit. Ang tunog ng palakpakan mula sa ilang mga tao na nakasaksi sa katotohanan ay unti-unting lumakas, humahalo sa tunog ng mga sirena sa labas ng simbahan. Ang kasal na dapat ay simula ng isang malaking kasinungalingan ay naging simula ng isang mahaba at masakit na paghilom. Dahan-dahang lumabas ang pamilya de la Peña mula sa simbahan, hindi bilang mga bida ng isang teleserye, kundi bilang mga taong nakalaya na sa tanikala ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang pagbati ng bagong pag-asa, habang ang bawat hakbang nila palayo sa altar ay isang hakbang patungo sa kapayapaang
matagal na nilang ipinagkait sa sarili. Ang amoy ng gamot at malinis na alkohol ay tila isang pamilyar na anino na ayaw lisanin ang buhay ni Alaric. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nakahiga sa kama ng ospital. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali ng Cebu. Sa loob ng silid, ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-agos ng hangin mula sa aircon at ang regular na paggalaw ng makinang nagbabantay sa mahinang tibok ng puso ni Doña Leocadia, ang kanyang ina, ang dating makapangyarihan at kinatatakutang reyna ng pamilya de la Peña, ay nakahiga ngayon, walang kibo, at ang kalahati ng kanyang muka ay bahagyang nakalaylay dahil sa pinsala ng stroke. Ang mga mata nito, na dati ay laging nag-aapoy sa galit at utos, ay nakatitig na lamang sa kisame, puno ng kawalan, at marahil ay isang uri ng pagsisisi na siya lang ang nakakaalam. Sabi nila, ang kasalanan daw ng magulang ay ipinapamana sa anak. Mahinang simula ni Alaric, ang kanyang boses ay walang halong galit, kundi isang malalim na pagod. Pero 7 taon mong pinasan ang bigat ng iyong sariling mga lihim, Mama. Inakala mo na ang pera at pangalan ang magliligtas sa atin. Pero iyon pala ang mismong lason na pumatay sa ating pamilya. Dahan-dahang lumingon si Doña Leocadia. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata. Ngunit ang kanyang mga labi ay hindi makabuo ng kahit isang salita. Gusto niyang humingi ng tawad o baka gusto niyang muling mag-utos, ngunit ang kanyang katawan ay naging sarili niyang bilangguan. Pinapatawad na kita, Mama, patuloy ni Alaric, habang dahan-dahang hinahaplos ang nangungulubot na kamay ng ina. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong lumaki si Tala na may bitbit na puot sa kanyang puso. Pero hindi na ako babalik sa mansyon. Iiwan ko na ang lahat ng karangyaan na binuo mo sa pamamagitan ng luha ng iba. Magpapagaling ka rito at sisiguraduhin kong wala kang kailangan. Pero ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako bilang iyong sunod-sunuran. Lumabas si Alaric sa silid nang may magaan na pakiramdam. Sa hallway ng ospital, nakita niya si Ramil na nakasuot na ng kanyang opisyal na uniforme. Mukhang kakatapos lang nito sa huling investigasyon sa kaso ni Celestine na ngayon ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan. Aalis na kayo? Tanong ni Ramil. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot, ngunit puno ng paggalang. Lieutenant, tapos na ang laban dito. Oras na para magsimula ng bagong buhay na malayo sa lahat ng ito, sagot ni Alaric. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Ramil. Salamat, Ramil. Salamat sa pagiging mangben sa kanila nung wala ako. Utang ko sa iyo ang buhay ng mag-ina ko. Tinanggap ni Ramil ang kamay ni Alaric ng may mahigpit na pagkakahawak, isang pagkilala ng dalawang lalaki sa bigat ng pinagdaanan ng isa't isa. Wala kang utang sa akin, Alaric. Seryosong tugon ni Ramil. Ginawa ko lang ang tama. Pero tandaan mo, ang pagtitiwala ni Fina ay parang salamin na minsan nang nabasag. Huwag mo nang hahayaang mangyari yun muli. Alagaan mo sila nang higit pa sa iyong buhay. Ngumiti si Alaric, isang ngiting hindi napilit. Hinding-hindi na, Lieutenant. Ipinangako ko na sa kanya at lalong-lalo na sa aking sarili. Sa paradahan ng ospital, naghihintay si Fina at ang batang si Tala sa loob ng isang simpleng sasakyan. Wala na ang mga bodyguards na nakaitim. Wala na ang ingay ng mga mamamahayag. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng hapon at ang pag-asa sa bawat paghinga. Paglapit ni Alaric, agad na bumukas ang pinto at lumabas si Tala. Tumakbo ang bata patungo sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Binuhat ni Alaric ang anak at hinalikan ito sa noo. Ang pakiramdam ng malambot na buhok ni Tala sa kanyang pisngi ay sapat na para burahin ang lahat ng pait
ng nakaraang 7 taon. Papa, pupunta na po ba tayo sa bago nating bahay? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Oo anak, doon sa lugar na palaging asul ang dagat at palaging sariwa ang hangin. Sagot ni Alaric bago lumingon kay Fina. Lumapit si Fina sa kanya. Hinaplos ni Alaric ang pisngi ng asawa. Dahan-dahang idinadaan ang kanyang daliri sa SEO nito. Sa halip na mahiya, tiningnan siya ni Fina nang may buong pagmamahal. Ang SEO na yon ay hindi natanda ng sakit, kundi isang medalya ng kanyang katatagan bilang isang ina. Handa ka na bang iwan ang lahat ng ito, Alaric? Tanong ni Fina, tumitingin sa nagtataasang gusali ng lungsod na sumisimbolo sa kayamanan ng mga De La Peña. Matagal na akong handa, Fina. Ang tunay kong kayamanan ay hindi nasa loob ng mga gusaling iyan. Narito sa harapan ko, hawak ang kamay ko. Buong tapat na sagot ni Alaric. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumisan sa maingay na syudad ng Cebu. Habang binabaybay nila ang daan patungong Hilangi-Hilaga, nakita ni Alaric sa side mirror ang unti-unting pagliit ng lungsod. Kasabay nito ay ang paggaan ng kanyang dibdib, na tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang balikat. Narating nila ang isang maliit na bahay na kahoy sa tabing dagat. Simple lang ito, malayo sa marangyang mansyon na kinalakihan ni Alaric, ngunit puno ito ng liwanag at hangin mula sa karagatan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng galit at takot. Sa loob ng bahay, nagsimulang mag-ayos si Fina ng kanilang mga gamit. Kinuha ni Alaric ang lumang larawan na dinala ni Tala mula sa putika ng Carbon Market. Nilinis niya ito ng maigi at inilagay sa gitna ng kanilang munting sala. Wala na itong itim na laso. Ngayon, ito ay simbolo na ng isang pamilyang muling nabuo mula sa abo. Lumapit si Fina sa kanya at sumandal sa kanyang balikat. Dito, Alaric, dito tayo magsisimulang muli. Wala nang De La Peña, wala nang Mara. Tayo na lang uli. Niyakap ni Alaric ang kanyang asawa habang pinapanood nila si Tala na masayang naglalaro sa buhanginan sa labas. Ang bawat sugat sa kanilang puso ay nagsisimula ng maghilom, hindi dahil sa gamot o pera, kundi dahil sa pagmamahal na napatunayan sa gitna ng apoy at putik. Dito tayo bubuo ng mga bagong alaala, bulong ni Alaric. At sa pagkakataong ito, wala nang makakaagaw sa atin ng ating kapayapaan. Ang gabi ay lumalim, at ang mga bituin sa langit ay nagsilbing saksi sa isang bagong simula. Ang pamilyang De La Peña ay wala na sa mga pahina ng society magazines, ngunit sa maliit na bahay na yon sa tabing dagat, sila ang pinakamayamang tao sa buong mundo, dahil sa wakas, sila ay malaya na. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat pagsikat ng araw sa baybay ng kamotes ay tila isang bagong pahina ng isang kwentong hindi kailanman magsasawa si Fina na basahin. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng alat at kalayaan, isang malayo at matamis na paalala na ang bagyo ay tuluyan na ngang natapos. Sa maliit na beranda ng kanilang bahay na gawa sa matibay na nara at kawayan, nakaupo si Fina habang pinagmamasdan ang kanyang mga estudyante. Ang tahanan ni Mara ay hindi lamang isang pangarap ngayon. Ito ay isang sentro kung saan ang mga kababaihang nakaranas ng karahasan at hirap ay tinuturuang bumuo muli ng kanilang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga katutubong produkto. Ang bawat tahi ng kanilang mga kamay ay tila paghahabi ng sarili nilang katarungan. Mama, tingnan niyo po ang gawa ko. Sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay hindi na ang gay-go at sakitin na batang nakita sa putikan ng Carbon Market. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na ngayon, puno ng sigla, at ang bawat hininga niya ay malalim at malaya. Hawak niya ang isang maliit na bangkang gawa sa kahoy na siya mismo ang nagpinta. Dahan-dahang lumapit si Alaric mula sa kusina, bitbit ang 2 tasa ng mainit na barako. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit.
Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at short na pambahay. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing talim ng dati. Ang bawat linya sa kanyang noo ay tila pinalitan ng isang mahinahon at payapang ekspresyon. Ipinatong ni Alaric ang mga tasa sa mesa at dahan-dahang tumayo sa likuran ni Fina. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa at bahagyang humilig para halikan ang tuktok ng ulo nito. Ang init ng kanyang presensya ay sapat na para ipadama kay Fina na sa wakas, siya ay ligtas na. Malalim na naman ang iniisip mo. Mahal ko. Mahinang bulong ni Alaric. Ang boses ay puno ng nanggigigil na pagmamahal. Ngumiti si Fina at hinawakan ang kamay ni Alaric na nasa kanyang balikat. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. 1 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin natin ang Cebu. Pero pakiramdam ko ay isang buong buhay na ang lumipas. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon, sagot ni Alaric. Sabi ni Ramil sa huling sulat niya, maayos naman daw ang kalagayan ni Mama sa rehabilitation center. Hindi man siya makapagsalita. Sinasabi ng mga nurse na mas madalas na siyang nakatingin sa labas, tila naghihintay ng kapatawaran mula sa langit. At si Celestine, makukuha niya ang hatol na nararapat sa kanya sa susunod na buwan. Huminga ng malalim si Fina. Ang galit na dati ay tila isang nagbabagang uunga. Uling sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na abo na lamang. Pinatawad ko na siya, Alaric. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Ayaw kong magtira ng kahit anong pait sa tahanang binuo natin. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang masaktan muli ng nakaraan. Tumingala si Tala sa kanyang mga magulang. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kamay ni na Alaric at Fina. Papa, Mama, hindi na po ba tayo babalik sa malaking bahay na may malungkot na hagdan? Yumuko si Alaric at binuhat ang anak. Inilapit ito sa kanyang dibdib. Hindi na, Tala. Dito na ang ating tahanan. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi na susukat sa taas ng pader o kinang ng ginto. Ang tunay na tahanan ay kung saan malaya tayong magmahal nang walang takot. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw na nagbibigay ng ginintuong kulay sa buong karagatan, nanatiling magkayakap ang pamilya. Ang bawat sugat, ang bawat eseo, at ang bawat luhang pumatak sa putik ay naging bahagi na lamang ng isang pundasyon na mas matibay pa sa anumang bagyo. Napatunayan nila na ang katotohanan, gaano man ito ibaon, ay palaging lulutang sa ibabaw. At ang pag-ibig, kung ito ay tapat at handang magsakripisyo, ay may kapangyarihang maghilom kahit ng pinakamalalim na sugat ng kaluluwa. Ang kwento ni na Alaric at Fina ay hindi nagtatapos sa happily ever after ng mga fairy tale. Ito ay nagtatapos sa isang matamis at araw-araw na pagpili. Ang piliin ang katotohanan, piliin ang pamilya, at piliin ang pagmamahal sa bawat paggising. Sa huling pagkakataon, lumingon si Fina sa larawang nakasabit sa kanilang dingding. Ang larawang minsan ay nabahira ng putik, ngunit ngayon ay kumikinang nasa liwanag. Doon niya nahanap ang sagot sa lahat ng kanyang mga bakit. Ang bawat paghihirap ay may katapusan at ang bawat dilim ay may dalang liwanag. Hanggat meron kang kamay na mahahawakan sa gitna ng daluyong, dito, sa piling ng dagat at sa init ng yakap ng kanyang pamilya, nahanap ni Fina ang pinakainaasam niyang kayamanan. Ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na.